Kaya bitsuan na eh. Dali na kayo. Good. Isang binata na ang masigasig na nililigawan ay ang kalayaan. Sa halip na nag-letters, ay mga aklang mababayan ang kanyang isinulan. Sa halip ng mga halalan, ay pagkikibaka sa revolusyon ang kanyang pinagkakaabalahan. Isang pag-iibigan na nakaranas ng pagkahalong tuwa at tigatig. Ang kanyang mga aklang, tulad ng pagpilya ng katipunan, alapatriya at ang liwanag at ilim ay nagpapahayag ng mga karanasan kung paano dapat mabuhay ang bawat Pilipino. Mariin niyang hinangan ang pagkakapantay-kantay ng bawat isa. Katanungan, tamang pananampalataya, huwarang pamumuno at ang pag-ibig sa kapwa. Sa mga malikhaing akla tulad ng mga ito, ay nakilala ang Batang Layani bilang isang filosopo, intelektual at makata. Natutong isipin na ang kauna-unahang revolusyon kapalayaan sa Asya ay ginabayan ng dulong ng isang 20 anyos, isang ipagmamalaking aral sa ating kasaysayan. Nakaraan ang sinandapat na mauna sa pagsusulong ng kabutihan ng ating bayan. Ang tampok na kabataan ito ay minsan binansagan mismo ni Andres Bonifacio bilang mata ng katipunan at ang pagmuluan ng pinagsitan. Isang matalino na nula, isang nandirigmang intelektual, isang bayani. Kilalanin natin si Emilio Jacinto at ang kanyang naging liwanag at dilim. Ating ipinahayag sa kadahilan ng ay naghandog ako ng isang mahalagang paglupa sa kanan ng bawat tiniguan at sa harap ng isang kagalang-galang na kulungan itong katipunan. Nabulubungay ng lahat ng paikutugol at lahat ng minamahal ko sa buhay sa pagtatanggol ng kanyang banal na kadahilan hanggang sa abutin ng katinuan sobrang kalagot na hininga. Sa bagay na ito, isinumpa ko rin ng puso ng tutupan at susunod sa kanyang pagnugutan at mga kautusan. Sa katunayan nito, aking itinala ang aking pangalan ng tunay na dugo tumakbo sa aking mga ugat sa pahayag mo. Dinagay ko ang pamagat na pinggian. Sa ilalim ng salitang panulan na pinggian at dinasilan, lumikha si Emilio Jacinto ng mga akda na nakapapangulat sa taong bayan. Naging katuwang sa pagbuo ng unang panglalathala ng kalayaan. Itinago ito ng nagbuhang banwa sa Yokohama, Japan. Ikaw ko'y kailan niya. Oo. Pwede na sila katong Game of Flag, ma'am, no? Ano ba? Siya ito Game of Flag? Siya ba ito, ma'am? Si Emilio Jacinto, ma'am? Game of Flag? Record na ba ito, Dirio? Ma'am, ma'am Gumpis, na-record mo dito, Dirio, sa video, oh. Ako. Uy, papangaliwang nangis mo, humili ka na. Paano ang magpapaaral sa'yo yung Joseph? Paano? Paano ang pangarap kong makapagtapos ng abogasiya sa Universidad ng Santo Tomas? Makuha ninyo po mga ina. Ngunit, higit na kailangan ako ng inakaya ng aking kabataan kaysa sa silid-paralan. Alam ko kung pagmamalaki ako ni ama kung siya po ay nabubuhay pa lamang ngayon. Hindi pa panahon miling. Makakapaglingkod ka sa bayan at hanapin kababayan natin. Huwag kayo sa magiging mananangol.
ang may hawak na kalooban, inumuna ang pagpipitak sa sarili kaysa puri. Hindi naman natapos ni Emilio Jacinto ang kanyang pag-aaral. Labay tinususan ng kapatid ng kanyang ina na si Jose Dillon, na isa sa naging 13 years ang bagubayan. At dito na nagtatapos ang aming eksena tungkol kay Emilio Jacinto o mas kilala bilang utak ng katipunan. Salamat! Maraming salamat sa iyong pagpapitang talento, Bayaning Emilio Jacinto.